Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Helen Peñaflor from Crossroad United Methodist Church. Magandang umaga po ulit. Ngayon po ay tayo po ay magsisimula ng ating devotion sa umagang po. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyo sa pagkakaloob na uli at pagbibigay ng panibagong lakas sa aming buhay. Ngayon po sa umagang to, naway ang iyong banal na espiritu ang manguna sa amin at naway ang makikinig po ng inyong banal na salita ay tumingin sa kanilang mga puso at ito'y kanilang pagnilay-nilayin sa kanilang mga sarili. Ito po ang isang magdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong banal na kasulatan ay matatagpuan po sa Lucas Kabanata 9, talata 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sino po dito ang gustong sumunod kay Jesus? Mayroon pong sinabi ang Diyos kung ano ang tandaan at paraan ng pagsunod sa Kanya. Pagnilayan natin ang versikulo natin ngayon. Ano daw po ang kailangan natin gawin kung nais nitong sumunod sa Kanya? Una, itakwil ang sarili. Pangalawa, pasyanin ang araw-araw ang ating krus. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Isa-isahin natin. Una, itakwil ang sarili. Nangangahulugan po ba na ito ay huwag natin pahalagahan ang ating sarili at tuluyang pabayaan dahil susunod tayo sa Kanya? Hindi po. Ang ibig sabihin nito ay itakwil natin ang anumang makasariling kagustuhan o yung mga selfish desire and ambition natin. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan na Kanyang kalooban ay para sa atin. Kadalasan, ang kalooban ng Diyos ay salungat sa sarili nating kalooban. Balikan natin ang panalangin ni Jesus bago siya pahirapan at ipako sa krus. Sa Lucas, Kabanata 22, talata 42. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa mga salita ni Jesus, kaninong kalooban daw po ang masusunod? Kalooban po ng Ama ng ating Diyos. Pinakita ni Jesus sa atin kung paano natin dapat iniisip at sinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Kahit na italiwasal sa loobin natin. Sino po ang dito ang nakakapag-share ng mga karanasan kung saan kailangan natin isakripisyo ang sarili nating kagustuhan para sundin ang kalooban ng Diyos? Ganito po. Sino rin po dito ang kalooban ng Diyos po ang sa pag-aaral natin ngayon sa Biblia? Lahat po tayo ay naniniwala na kalooban ito ng Diyos. Marahil ay maiba tayong gustong gawin ngayong oras, kumain o manood ng TV, o matulog na lamang, pero itinakwil natin ang pansarili nating kagustuhan para masunod natin ang kalooban ng Diyos na mag-fellowship at mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Kahit sa mga simpleng desisyon natin sa pang-araw-araw, may oportunidad tayo na ipakita at masunod ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, pasanin araw-araw ang ating krus. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng naunang kondisyon sa pagsunod sa Diyos, doon ako naman tayo, pangalawa niyang sinabi. Ano po ang ibig sabihin ng pasanin natin ng ating krus araw-araw? Ano po ba ang sinisimbolo ng krus? Ito po ay sumisimbolo sa kamatayan. Kung babasahin natin ang Roman chapter 6 na may pamagat na patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo, mas maintindihan natin kung ano ang kahulugan ng pasanin ang krus. Romans 6, verse 6 to 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya
upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Anong kamatayan po ang binabanggit dito? Kamatayan ng kasalanan. Maari ba tayong sumunod sa Diyos habang nabubuhay tayo sa kasalanan? Hindi po. Kung susunod tayo sa Diyos, kinakailangan natin pagsikapan araw-araw ang mamuhay na matuwid ayon sa kanyang mga salita. Kung sinasabi po natin na tayo ay mga tagasunod kay Kristo, ngunit patuloy pa rin natin ginagawa ang mga kasalanan. Halimbawa, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak o anumang bisyo na patuloy pa rin na gumagawa ng mga immoral na bagay kagaya na lamang ng sexual immorality. Hindi po talaga natin maintindihan ang tanong pagsunod sa Diyos. Last example na po ito, ang sexual immorality po ba ay kalooban ng Diyos? Ano po bang sinasabi sa Biblia? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Isang halimbawa lang po yung ng kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang kalooban ng Diyos ay iwasan natin ang anumang sexual immorality. Lahat po tayo ay makasalanan at magkakasala po tayo bilang mga tao, ngunit kailangan ay bumalik tayo at humingi ng tawad sa Diyos. At mag-repent, ang ibig sabihin po ng repentance ay hindi na natin uulit-ulitin, and by His grace, unti-unti tayong babaguhin ng Diyos. Muli, ang dalawang kondisyon ng pagsunod sa Diyos ay sundin ang kanyang kalooban at mamatay sa ating mga kasalanan. By the power and grace of the Holy Spirit, may we live our lives according to His perfect will for us and according to His righteousness. Tatapusin ko ang ating devotional sa isang pangako ng Diyos kung tayo ay sumunod sa Kanya. Matatagpuan po sa Mateo, Kabanata 10, versikulo 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa Matthew 10, verse 39 sa English version po, whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Ito po ang ating devotion sa umagang to. Tayo po manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pag-aaral nili namin ito. Naway ito po ay magsilbing aral po sa aming mga buhay at ito po ay ma-share po namin sa aming mga kapatid. Maraming salamat po uli sa umagang to sa pagbibigay mo ng kalakasan upang makapakinig mo sa kita. Ito po ang aking salangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye po. Good morning! Kamusta na po kayo? Ngayon po ay Friday at purihin ng Panginoon sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Ang ating natunghayan sa umagang ito sa pamamagitan ni Ate Helen. Tayo ay manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Thank you po sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ang aming napakinggan sa umagang ito sa pamamagitan ng anak na si Ate Helen. Patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan at anuman pong desire ng kanyang puso ay pagkaloob niyo po sa kanya. We pray na ang kanyang mga ibinahagi ay maging pagkain ng aming espiritual na pangatawan at maging guide namin sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kami, protektahan kami, ilayo sa anumang disgrasya at kapahamakan at sa lahat ng humihingi ng mga pagpapala, pagpalain niyo po sila. Sa lahat ng humihingi ng kagalingan, pagalingin niyo po sila. Sa lahat ng humihingi ng proteksyon at pag-iingat, ingatan niyo po sila. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Huwag niyo po kaming iiwan sa kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo kami at nawa lagi naming maramdaman na Ikaw ang Diyos na buhay na patuloy naming pinaglilingkuran. Huwag niyo po kaming pababayaan. Nawa maging successful, victorious, fruitful ang aming maghapon sa araw na ito. Marami pong salamat. Continue to bless
the whole Crossroad United Methodist Church family, at sa lahat ng nakikinig, nanunood, nag-share, nagtatag ng aming morning devotion. Ito po ang aming prayer and thanksgiving sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa araw na ito ng Friday. At we pray na kayo ay laging nasa mabuting kalagayan, patuloy na pinagpapala, iniingatan, sinasamahan ng ating Panginoon. So wag po kayong magsasawa, lagi po tayong magkita-kita tuwing araw ng Lunes, Wednesday at Friday, alas 7 ng umaga sa ating morning devotion dito po sa Crossroad United Methodist Church. At huwag niyo pong kakalimutang i-share, itag sa inyong mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kakilala, upang mas marami pang makapakinig, makapanood ng salita ng Diyos at lalong lumawak ang kabutihan, ang katapatan, ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jim, na laging nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!